Lolo Puklong Kanole Horror Story. Masayang nagkukwentuhan ang matandang puklong at ang kanyang apo na si Deki. Tuwang-tuwa ang bata sa mga kwento ng kanyang lolo. Halos hindi kasi makapaniwala ang bata na nung kabataan ng kanyang lolo ay maraming takot sa kanya. Ibang-iba kasi kung titignan sa pangkasalukuyan dahil yung lolo niya ay tahimik na tao tapos payat at mukhang walang kayang gawin. Naputol lang ang kwentuhan ng maglolo nang biglang magpaalam ang matandang puklong na pupunta raw siya sa kalsada, baka raw kasi makaligtaan niya yung tagapagtinda ng gulay. Lolo, pupunta na po ba kayo ng kalsada? Malayo po yun. Baka pwede akong sumama. Hindi na apo. Dito ka na lang. Bantayan mo na lang ang sinaing. Baka kasi masunog. Sandali lang ako apo. Baka mamaya makaligtaan ko yung nagbebenta ng gulay. Sige po lolo. Madaling nagtungo roon ang matanda. Halos nasa 1 kilometro kasi ang layo nun mula sa kanilang tahanan. Habang nag-aabang doon ng matanda, napansin niyang may 2 lalaki ang walang tigil sa pagtawa. Nakakaloko pa yung tawa ng isa na animoy ng loloko ng kapwa. Nakita mo naman yun paring bitog kung paano ko sipain yung tindera kanina. Ganon ang mangyayari sa kanila. Kahit ba sabihing dayuhan lang tayo rito, hindi uubra sa akin yung mga paganyang-ganyan ng mga taong yan. Wika ng lalaking nagngangalan na Barlog. Iba ka talaga ako wala, paring Barlog. Di ayun, nagsaboy tuloy paninda niyang gulay. Ano ba? Nakita niyong may tao rito Dire-diretso kayo sa paglalakad. Tignan niyo, nadapa tuloy ako. May tao pala ron. Isang matandang payat na walang kayang gawin. Magretiro ka na sa buhay tanda. Anong sabi mo? Bastos kang bata ka. Bakit? Kagalang-galang ka ba kasi? Tignan mo nga yung itsura mo. Mukha namang wala kang naiambag dito sa bayan na ito. Isa pang masamang pilantik ng dila mo. May kalalagyan ka sa akin, iho. Paring bitog, hindi yata ako kilala ng matandang to. Pare, sampulan mo kaya? O ba? At ikaw? Kapwa ko payat, wag mo nang inuudyokan yung kasama mo. Malaki lang ang katawan niyan, pero puro hangin lang. Pare, minamaliit ka ng matandang to. Ganon minamaliit mo ko tanda. Ang ginawa noon ni Barlog, agad niyang dinakma ang matanda sa kanyang damit at pilit na itinataas. Pero hindi niya magawang maitaas ang matanda na para bang mas mabigat pa ito sa kanya. Ano? Hindi mo ko maitaas ano? Yan ang sinasabi ko. Puro hangin lang ang katawan mo, Barlog. Bakit ang bigat mo Ang bigat niya pare. Mabigat ba? O di tutulungan kita. Tumulong din naman noon si Bitog. Akmang bubuhatin niya ang magkabilang paa ng matanda upang tuluyan na itong maiangat sa lupa. Pero para bang nakapako ang mga paa ng matanda sa lupa, dahilan kung bakit hindi nila ito maiangat. At ikaw naman Bitog, bitawan mo ko kung ayaw mong bitugin kita. Ayan na po. Ikaw, hindi ka pa ba bibitaw? Hindi.
Walang sino mang pwedeng gumanyan sa akin dito. Pues ako yon. Sinikmuraan ng matanda si Balrog, dahilan kung bakit napaluhod ito sa kanyang harapan. O ano? Magtatanda ka na ba? Masakit yung ginawa mo. May araw ka rin. Wala nang susunod, iho. Dahil kung hindi ka mangangako sa akin na magbabago ka na, pues dapat na kitang paslangin. Baka hindi mo ako kilala. Ako si Puklong, mataas na uri ng antingero. Pero noong araw yon, nagbago na ako nang dahil kay Kanole. Wala kaming pakialam. Kung sino ba yung tinutukoy mong Nole? Ganon naman pala. Pues, magbabago ka na ba? Hindi. Gaganti ako. Umanda ka sa akin. Ganon ba? Katulad ng sinabi ko sa iyo, wala nang susunod pa. Kinagulat ng dalawa ang mga sumunod na ginawa ng matandang Puklong. Habang nakaluhod kasi noon si Balrog, agad niyang hinawakan yung leeg noon. Maniwala kayo o hindi, inangat yon ng matanda sa pamamagitan ng kaliwa niyang kamay. Kasabay nito ang paghampas nito sa lupa. Isang beses lang yon ginawa ng matandang Puklong. Pero nagbigay ito ng matinding sakit sa katawan ni Balrog. Maraming tao ang nakakita sa mga nangyari, dahilan kung bakit tila ba naibalik sa kaisipan ng mga matatanda roon kung ano ba ang kakayanan ng matandang Puklong. Napapalakpak tuloy ang mga tao roon. Tuwang-tuwa rin ang matandang tindera ng gulay dahil ang matandang yon ay tinapunan ng mga paninda. Yan! Yan ang dapat sa inyo, mga salbahing bata! Wika nung matanda. Bakit? Sila ba yung sumalbahe sa mga paninda mo? Oo, tignan mo, nagkanda sira-sira ang gulay ko. Ganon ah! Ikaw payat, halika rito. Wag po ako. Si Balrog lang po Anong si Balrog? Totoo ba ang sinasabi nito? Pati ang payat na yan tinapon niya ang gulay ko. Ganon halika rito. Katulad ng ginawa ng matandang Puklong kay Balrog, hinampas din niya sa lupa si Bitog. Siguro naman, magtatanda na kayo. Lumayas na kayo! Kung hindi naman kayo mga taga rito, pues, huwag kayong nagsisiga-sigaan. Ang hindi alam noon ng matandang Puklong na yung dalawang batang kanyang hinampas sa lupa ay tauhan pala ni Divino. Maya-maya pa, si Divino ay lumapit sa kanya. Anong problema rito? Tatang Puklong. Divino, ikaw pala. Paano ba naman ang dalawang batang salbahing ito pinagtatapon ng gulay ng matandang nagtatrabaho ng maayos? Hindi man lang sila naawa. Pati ba naman ang paninda ng matanda ay sasalbahihin pa nila? Totoo ho ba yun, Manang? Oo, totoo. Tignan mo naman ang nangyari sa gulay ko. Napakalayo ng nilalakad ko araw-araw para lang makapagtinda rito tapos gaganyanin ako ng mga bata. Divino, kilala mo ba ang dalawang to? Kilala ko ho sila. Mga tao ko sila. Ano? Tao mo sila? Oo, pero wag ho kayo mag-alala. Ako na ang bahalang dumisiplina sa dalawang yan. Pasensya na ho kayo. Wala yun, Divino. Sa totoo lang, si Divino, kaya siya binansagan na Divino dahil ito ay napakataas na uri ng antingero.
Kung tutuusin, mas mataas pa ang kanyang antas kesa kay matandang puklong. At ang kaibahan pa, batang-bata si Divino kumpara kay matandang puklong. Binitbit ni Divino ang dalawa, kasabay noon ang pagpulasan ng mga tao. Umuwi tuloy sa kanyang bahay ang matandang puklong na walang bit-bit na gulay. Lolo, nasaan na po yung gulay? Luto na po kasi itong sinaing eh. Hindi dumaan yung matandang tindera ng gulay. Aba, himala po yata yun, Lolo. Bakit po kaya? Hindi ko alam. Hindi bale. Karnehin na lang natin yung isa nating manok. Sige po, Lolo. Tapos syempre, mamaya po, magkwentuhan tayo uli, Lolo. O ba, ikukwento ko sa iyo, Apo, kung gaano kalakas ang lolo mo 40 years ago. Sige na, hulihin mo na yung manok natin at karnehin na natin yan. Habang nagkakarni noon ang maglolo, hindi pa rin maiwasan ng matanda ang pagkukwento. 4 na dekada na ang lumilipas. Doon mismo sa kanyang lugar, meron daw mga dayuhang mayayabang. At hindi lingid sa mga kaalaman ng mga tao sa kanilang baryo na ang matandang puklong ay maraming kakayanan. At kapag merong mga aswang na dumarating sa kanilang lugar, bukod tangi ang kubkuban ng matandang puklong na takbuhan ng mga tao. Isang gabi, habang ang matandang puklong ay naglalaban ng isusuot niya kinabukasan, may mga nagdadatingan. Ulitin ko, bumalik po tayo sa nakaraan. Kuya Puklong! Kuya Puklong! Oh, bakit? Napano ka? May mga tao pong dumating sa bahay. Kinukuha po nila ilaga kong baboy. Ganun ba? Sige, pupuntahan natin. Dali-daling nagpunta roon si Puklong at nakita niya na hinuhuli na ng mga lalaki yung alagang baboy ng babae. Sandali lang mga kaibigan. Ako si Puklong. Ano kung sino ka? Di naman namin tinatanong. Sige, huliin niyo yung baboy. May pulutan na tayo mga pare. Sandali lang. Mga bastos kayo ah. Siguro naman hindi kayo mga taga rito. Hindi nga. Pero kung saan kami nakatungtong, yon ang pag-aari namin. Ganon ah. Bakit sino ka ba? Mga pare, hindi pala ako kilala nito eh. Pues, magpapakilala ko sa'yo. Ako si Ricky. Ricky? Pangalan pa lang ah. Nakakatakot na. Talagang matakot ka. Dahil kung hindi ka haharap sa harapan namin, mali. Kung hindi ka aalis sa harapan namin, pues mamamatay ka. Pasalamat ka nga eh. Yung baboy, ipinagpaalam namin sa may-ari. Hindi naman pumayag yung may-ari. Kaya umalis na kayo. Kung ayaw niyong tayo-tayo ang maglaban dito. Bagamat nararamdaman ko kung ano ba ang mga kaya niyong gawin, pues hindi ko na rin kayo sisinuhin. Dahil ang kaharap niyo ay isang mataas na uri ng antingero. At hindi basta antingero. Naintindihan mo, Ricky? Nang dahil sa hindi alam ng grupo ni Ricky kung ano ba ang ibig sabihin ng antingero, nagsigsitaw pa ng nakakaloko ang mga lalaking yon. Ganon ah. Hindi nyo pala alam kung ano mga antingero, sige. Ang ginawa noon ni Puklong, nilapitan niya yung puno ng paper tree. Maniwala kayo o hindi, sa pamamagitan ng isang tira, nagawa niyang hatiin yon. Tapos
Tapos yung natira ay binunot niya sa lupa. Kahit kasama pa yung ugat ng paper tree ay pinaghahampas niya kila Ricky. Dahilan kung bakit natakot ang mga lalaki. Huwag na kayong babalik dito. Naintindihan nyo? Wika ni Puklong sa kanila. Maraming salamat ho, Kuya Puklong. Wala yon. Isang normal na pangyayari lang sa akin yan. Isa lang ito sa mga example ng mga nagawa ni matandang Puklong. Matagal na panahon na ang lumipas. Wow! Ang galing naman lolo ng kwento mo. Totoo po ba yun? Aba po! Wala ka talagang bilib sa lolo, ano? Palibhasay, hindi mo kasi nakikita yung mga kaya kong gawin ngayon. Alam mo, Apo, kanina lang, doon sa kalsada, merong dalawang lalaking maangas. Yung isa malaki katawan at yung isa kasing payat ko. Alam mo ba, hinampas ko sila parehas sa lupa pero hindi ko diniinan. Baka kasi mahati yung katawan. Di ko naman nakita, lolo. Siyempre, nandito ka po eh. O teka, si Divino yun ah. At bakit kasama niya yung dalawang hinampas ko sa lupa? Sino po dyan, lolo? Ayon, yung merong mga benda sa kamay. Ay yung malaking mama, lolo? Oo. Tapos yung isa rin, yung kasing payat ko. Magandang araw sa'yo, Divino. Ano ang atin at napadpad ka sa aking kaharian? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Lolo Puklong. Binabati kita. Saan? Binabati kita dahil ikaw lang ang bukod tanging nakagawa nito sa aking mga tauhan. Wala yun, Divino. Kung maaari, gagawin ko yan ng paulit-ulit kung gagawa pa rin sila ng kalokohan dito sa lugar natin. Yung totoo, ano ba talaga ang pakay mo rito? Katulad ng sinabi ko, Lolo Puklong, binabati kita pero hinahamon kita sa isang duelo. Duelo? Bakit? Hindi pala, mali. Bago tayo magduelo, hinahamon kita na puntahan mo ko sa lugar na ito. Aantayin kita. Wala akong ibang aasahan kung hindi ikaw lang. At alam kong kakayanin mo ang mga taong yan. Sandali lang, Divino. At sino ka naman para utusan ako? Tsaka isa pa, matanda na ako para sa bagay na ito. Alam ko naman ho yun. Pero ayon sa kwento ng aking yumao na ninuno, talaga namang napakalakas mo raw. Noong araw yon, Divino. At saka teka, sino ba ang lolo mo? Siguro naman naaalala mo pa rin ang aking lolo na si Mauro. Oo, si Mauro. Ibig sabihin, ikaw pala ang apo niya. Oo. Nang dahil dyan, siguro naman ay hindi mo tatanggihan itong pag-anyaya ko. Dahil sa lugar na ito, nandito lang naman ang dalawang batang nawawala. Inilapit sa akin ito ni Kapitan at alam niya na ang lugar na ito ay lubhang napakadelikado. Ibig mong sabihin ay legal ang magiging lakad natin. Kailan ba? Kahit sana mamayang gabi. Alam ko ang lugar na ito eh. Lugar to ng mga aswang. Tama. Lugar ng mga aswang. Nakakahiya naman kung hindi ko man lang tutugunan ng tawag ni Hepe. Kaya sinasama kita. Ikaw ang mamumuno sa amin. Teka sandali lang. Bakit ako? Huwag ako. Ay nagbago na ako. Anong ibig mong sabihin? Anong nagbago? Tumanda ka lang pero walang nagbago sa'yo. Meron. Hindi mo lang alam, Divino. Masama rin ako noong araw. Hindi ba yan naikwento sa'yo ni Mauro? Hindi eh. Basta ang kwento sa akin ng aking lolo Mauro,
na si Puklong daw ay mabait, walang kinatatakutan. Yun lang ba? Wala naman ng iba. Kung ganon, hindi mo pala alam. Sa bagay, wala naman si Mauro nang ako'y bigyan ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Alam mo, Divino, ako yung klase ng tao noong araw na hindi marunong magpatawad ng kapwa. Lalo na't kung alam kong ang taong aking papaslangin ay puno ng kasamaan sa katawan. Alam mo bang, nang dahil sa nakaugalian kong yon, ay muntik-muntikan na rin ako. Ano hong ibig niyong sabihin? Dahil isang araw, nasa lubong ko si Nole sa gitna ng kagubatan. Nang mga panahon na ito, alam ko naman sa sarili ko na talagang sobra na rin ako sa kasamaan. At nung bago ko masalubong yung Nole na yon, kapapatay ko lang ng 2 aswang. Teka nga, sino ba yung Nole na yan? At bakit ba napasok yan sa usapan natin? Ikukwento ko lang sa'yo ha, Divino, kaya ako nagbago. Nung mga panahon na yon, sobrang sama ko at inisip kong walang sino man ang pwedeng makatalo sa akin. Dahil nga marami na akong napatay na mga matataas na uri ng aswang. Pero nagkamali ako Dahil nung masalubong ko si Nole, nagyabang ako. Nagtaas ako ng boses. Kasi hindi ako naniniwalang kaya niya ako. Pero nagkamali ako. Isang unday niya lang sa akin. Sa dibdib. Muntik ko nang ikinamatay. Tapos, papatayin niya talaga ako. Teka nga. Ano bang pakialam ko sa kwento ng Nole na yan? Makinig ka muna kasi, Divino. Nang dahil sa ginawa sa akin ni Nole, tutuluyan niya ako, humingi lang ako ng pagkakataon na buhayin niya ako para magbago. 40 taon na ang nakakalipas. At magmula nun hanggang ngayon, hindi na ako bumalik pa sa ganyang klase ng buhay. At alam mo bang, magmula nang iniwasan ko na ang ganong klase ng buhay, mas gumanda pa ang buhay ko. Nagkaroon ako ng asawa. Nagkaroon ako ng anak. At ngayon, matanda na ako. Apo ko na ngayon si Deki. Sa madaling sabi, Divino, hindi ako papalag dyan sa mga panghahamon mo. Nagbago na ako. At kung nahihiya ka naman dyan kay Hepe, pues ikaw lang at hindi ako. Paano naman kung sinabi ko kay Hepe na isasama kita sa lugar na ito? O di nakakahiya ka rin? Hindi. Hindi ako nakakahiya. Ikaw ang nakakahiya dyan, Divino. Hindi porkit parehas tayong antingero ay mapasusunod mo ko sa mga gusto mo. Paano naman kung panagutin kita sa ginawa mo kay Bitog at kay Barlog? Walang problema. Hindi ka naman aswang Siguro na may hindi magagalit si Kanole kung lalabanan kita. Alam kong importante ang lakad niyo, Divino. Lumakad na kayo. Baka abutin pa kayo ng 12:00 ng madaling araw bago nyo marating yang liblib na baryo na yan. May araw ka rin. Tandaan mo, ako si Divino. Hinding-hindi kita patutulugin. Yabang naman ng Divino na to, Lolo. Apo, huwag ka maingay. Anong sabi mo, bata? Wala. Sabi ko ang pangit mo. Umalis na nga kayo rito sa kububan namin. Inuulit ko, Puklong. Hindi ko kayo patutulugin. Masama magbanta si Divino. Kung tutuusin, lahat ng sinasabi nun ay tinutotoo niya. 2 araw ang lumipas. Wala pa noon ang matandang Puklong. Tanging ang batang si Deki lang ang naiwan sa bahay. Habang nag-iigib sa balon ang bata, merong sumitsit sa kanya. Yung sitsit ay parang halos kaparehas ng tinig ng kanyang lolo Puklong. Lo? Nandyan po ba kayo?
dumating na pala si Lolo. Uwi ka nung bata at dire-diretso niyang itinakbo yung pininggan niyang tubig papunta sa kubo. Pagpasok niya ng bahay, nakita niya ang kanyang lolo na kasalukuyang nananabako. Sa pagkakatanda ng bata, hindi naman naninigarilyo ang kanyang lolo. Lolo, kailan pa po kayo natutong magsigarilyo? Wala ito apo. Medyo nai-stress lang kasi ako. Lolo, may pagkain po dyan? Sige, ipaghanda mo ko apo. Nang ipaghahanda na ng bata ang kanyang lolo, nagulat siya dahil bigla siyang nilapitan noon tapos binitbit palabas. Akala pa nga noon ng bata na nagbibiro lang ang kanyang lolo, pero maya-maya pa, nang lingunin niya yung bumitbit sa kanya, nagbago ang itsura noon. Naging kakaiba itong tao at akmang ihuhulog yung bata sa balon nang bigla siyang nagpapalag. Sino ka? Kanina ikaw yung lolo ko Patay na ang lolo mo. Anong patay? Sinungaling. Hindi totoo yan. Patay na si Puklong. Gusto mo bang makita ang kanyang katawan? Anong ibig mong sabihin? Ibinurol namin ang lolo mo sa aming bahay. Ngayon, ang bilin niya sa amin, sunduin ka raw namin. Bago man lang siya ilibing. Hindi makapaniwala ang bata sa sinasabi ng lalaking hindi niya kilala. Magpaganon pa man, ang bata ay umiiyak na. Sige, sasama ako sa'yo. Sumama nga ang bata, pero nang papalabas na sila sa kubkuban, nasa lubong nila ang tunay niyang lolo. Sino ka? Bakit kasama mo ang aking apo? Lolo, sabi po nito patay na raw po kayo eh. Aba, hindi pwede yon. Bitawan mo apo ko. Akalain mo, nakaabot ka sa tamang oras. Sige, pagbibigyan kita. Agad na nalaman ng matandang Puklong na ang lalaking kasama ng kanyang apo ay isa palang aswang na may kakayanan na magbago ng anyo at manggaya ng itsura ng tao. Dito nakita ng batang si Deki ang kakayanan ng kanyang lolo. Sinuntok niya sa mukha yung aswang gamit ang kaliwang kamay at mabilis na tumakbo ang kanyang lolo. Kasunod nun ang pag-unday sa sikmura. Maniwala kayo o hindi, nang tamaan sa sikmura ang taong yun, nagsuka ito ng dugo tapos biglang nagtatalon. Apo, ayos ka lang ba? Lolo, kayo po ba talaga yan? Ako ito. Halika, pumasok tayo sa bahay. Alam mo'y nakalimutan ko lang sabihin sa iyo apo, na magmula ng dalawin tayo ni Divino, kailangan nating mag-ingat. At ayon din sa nasagap kong impormasyon dyan sa labas, si Divino ay malaki na ang pinagbago. Tamang apo siya ni Mauro, na kapwa ko rin ang tingero noon. Pero yung naging apo niya ngayon ay para bang may lahi ng aswang. Hindi ko na malaman kung bakit ba ganon. Naguguluhan ako kung bakit gusto niya akong isama sa mga baryo ng aswang. Baka naman lolo gusto lang niyang ipain po kayo ron sa mga aswang doon. Yun nga, isa pa yun sa iniisip ko apo. Pagpasok nila sa loob, natigilan ang matandang Puklong. Lolo, bakit po? Stella? Po? Sinong Stella, lolo? Stella? Anak! Ikaw ba yan? Dinalaw mo ang tatay. Anak ko,
Akapin mo naman ang tatay. Lolo? Wala naman pong ibang tao rito eh. Tayong dalawa lang po. Hindi. Ang nanay mo, si Stella. Stella? Sino po si Stella? Siya ang nanay mo. Lumisan siya sa mundo nang ipanganak ka po. Stella. Stella anak. Kapansin-pansin sa matanda na ito ay nangungulila sa ina ng kanyang apo. Nang dahil doon, yung apo niya naman ang nakapagligtas sa kanya dahil sa hindi nakikita ng mga mata ng bata, yung tinatawag niyang Stella. Tumakbo yung bata sa kusina upang kumuha ng bigas at asin. Pinagsama niya yon sa kanyang palad at hinagis sa pwesto ng matandang puklong. Dito nakita ng bata na yung inaakap ng kanyang lolo ay isa palang mapaglinlang na aswang. Matapos akapin ng kanyang lolo yung mapaglinlang na aswang, tinignan niyang muli ang mukha nun. Isang napakapangit na babae ang inaakap pala niya kanina pa. Sino ka? Sino ka? Lolo, sabi ko na nga Sabi ko na nga ba lolo, meron na namang... Natigilan ng bata sa kanyang sinasabi nang bigla itong nagtatakbo palabas. Lolo, wag niyo na pong susundan. Oo, nalinlang ako ron Kung hindi ako nagkakamali, pakawala na naman ito ni Divino. Lolo, bakit po ba nangyayari sa atin to? Dahil po ba sa pagtanggi nyo sa pag-anyaya sa atin ng Divino na yun? Maaaring gano'n na po. Kinabukasan, araw ng Lunes, kailangang pumasok ng bata sa eskwelahan. Lolo, papasok na po ako. Sige apo, yung mga biling ko sa'yo ha. Mag-iingat ka. Huwag kang basta magtitiwala sa iba. Opo lolo. Nung araw na yon bumagsak ang napakalakas na ulan. Nakapagtataka naman kasi wala naman yatang bagyo. Inabot ng hapon ng bata sa eskwelahan at inaantay niyang sunduin siya ng kanyang lolo. Ganon kasi ang nakakaugalian ng matandang puklong na kapag malakas ang ulan sinusundo niya ang kanyang apo gamit ang kapote. Oh, Deki, hindi ka pa ba uuwi? Teacher, inaantay ko po ang lolo ko eh. Gabi na. Malayo pa lalakarin mo. Wala pa po kasi si lolo. Kung gusto mo sumabay ka na sa akin, kaya lang hanggang doon lang sa kanto. Sige po. Apo! Narito na ang lolo! Oh, andyan na pala lolo mo. Sige na, maiwan na kita Sige po teacher. Lolo, ang tagal niyo naman po. Kanina pa ako nag-aantay sa inyo. Pasensya ka na apo. May dumating kasi akong bisita Pero hindi bali, halika na. Katulad ng dati, sumakay ka na sa likod ng lolo. Tara na. Akala ng bata tunay na lolo niya ang sumundo sa kanya. Nagduda na ang bata dahil bago makarating sa kanila kumaliwa ang nagpapanggap niyang lolo. Samantalang, kaunting diretso pa mararating na nila yung kanilang kubkuban Lolo, bakit dito po tayo dadaan? May dadaanan lang ako apo. Kung gusto mo'y mauna ka na. Ayoko po, lakas-lakas ng kidlat di sumama ka na sa akin. Napansin din ng bata na parabang wala ng katapusan ang paghakbang ng nanggagaya sa kanyang lolo. Lolo, malayo pa ba? Yung kubo na yon, doon tayo pupunta. Sino po bang may-ari noon? Kumpare ko. Akala ko po kaibigan. Ganun din yon. Eto na tayo, baba ka na. Madaling bumukas ang pintuan. Ang nagbukas nito ay isang malaking mama na hindi pamilyar sa bata. Halika mo na apo at makikikape mo na tayo. Sige po lolo, sino po siya? Kamusta ka na Deki?
Divino? Lolo? Okay na po kayo ni Divino? Ay hindi naman kami nag-away po. Nakita noon ng bata na yung pintuan ay isinarado ni Bitog. Sabay-sabing tagumpay tayo mga kasama. Anong tagumpay? Napansin na lang ng bata na yung nanggaya sa kanyang lolo ay nagbago ng anyo. Naging isa itong malaking mama at naging kamuka ni Barlog. Bakit niyo ako dinala dito? Bata, makulit ang lolo mo. Hindi siya marunong makinig. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi ko kayo patutulugin? Sige, isang kala ng batang yan. Plano pala nilang pagpira-pirasuhin ang katawan ng bata at iririgalo ang ulo ng bata sa kanyang lolo. Isa sa gawa na sana nila ang maitim nilang balak sa bata nang bigla silang makarinig ng kung anumang tinig sa labas. Nangingibabaw ang tinig na yon kahit na sabihing napakalakas ng ulan, ng hangin, ng kulog at ng kidlat. Bitog, tignan mo nga yon. Agad na sumilip si Bitog sa labas. Ayon sa kanya wala naman daw tao at wala siyang makita at sobrang dilim ng lugar. Pag hindi nyo tinigilan ng bata, mananagot kayong lahat sa akin. Bitawan nyo ang batang yan. Bitawan nyo. Ang batang yan ay walang kamalay-malay sa mga pinaggagawa nyo. Isang napakaliit na dahilan para gawin nyo yan sa bata. Wika ng tinig sa labas. Nung mga oras na yon, pansamantalang itinigil muna nila ang masamang balak nila sa bata at sinabi ni Divino na bukas na lang ng umaga ito ituloy. Total ang lugar nila ay hindi basta mararating ng kanyang lolong si Puklong. Dumako naman tayo sa matandang Puklong kung ano na ba ang sitwasyon. Pumunta ang matanda sa eskwelahan. Bandang alas 7 na yon ng gabi. Wala na siyang inabutan na tao kaya't nagtanong-tanong siya sa mga kakilala niya. Ayon sa mga napagtanungan, nakita raw nila na ang kanyang apo ay bitbit niya kaninang hapon. Hindi siya makapaniwala na meron na namang nanggagaya sa kanya. Hindi ito pwede. Diyos ko, nasaan na ang apo ko? Wika ng matanda at dito niya naisipan na humingi ng tulong sa mga naging kaibigan niya noong araw na mga engkanto. Sa likod bahay lang nila, merong naninirahang tahimik na engkanto. Kaya nga yung likuran ng kanilang bahay hindi niya pinuputol yung mga naglalakihang puno. Mga kaibigan, alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap-usap. Pero sa pagkakataon na ito, humihingi ako sa inyo ng kaunting tulong. Pwede niyo bang sabihin sa akin kung nasaan ang apo ko? Maya-maya pa ay merong sumagot sa matanda. Ang iyong apo ay nasa pangangalaga nila Divino. Ginaya ng isa sa mga tao ni Divino ang iyong itsura. Ha? Sabi ko na nga be, saan ko siya matatagpuan? Maya-maya pa, biglang nawala yung kausap niyang engkanto. Hindi niya mawari kung bakit bigla siyang iniwan ng mga yon. Sigaw siya ng sigaw sa harapan ng malaking puno kahit na napakalakas ng ulan at pinipilit nitong muling magpakita ang engkanto upang malaman kung saan ba ang eksaktong lokasyon ng pinagdalhan sa bata. Nang tumalikod na siya sa puno, akmang tatakbo na siya sa kanyang kubo nang bigla siyang matigilan.
dahil merong taong nakatayo na nakasuot ng kulay puti na nauulanan at nang biglang kumidlat ng malakas nakita niya ang muka ng taong yon. Ikaw? Kanole? Ako nga. Kamusta matandang puklong? Kanole, salamat at dumating ka. Bakit? Nawawala pa mo. Paano man nalaman? Siyempre nabasa ko isip mo. Halika, pumasok tayo sa loob. Pagpasok nila sa loob, basang-basa ang matanda. Akmang aabutan niya ng tuwalya si Kanole para magpunas. Nakita niyang hindi basa ang buhok at katawan at damit nito. Oh, anin ko yan. Pero teka, hindi ka man lang nabasa? Hindi. Meron ako mutya ng gabi sa katawan. Ibababa ko lang tong gamit ko tapos lumakad na tayo. Teka, saan natin hahanapin ang apo ko? Kanina sasabihin na sana sa'yo ng kaharap mong engkanto. Pero bigla siyang nawala nang makita niya ko. Sa totoo lang nabasa ko na rin ang isip ng engkantong yon at isa pa. Bago ako magtungo rito, mula sa malayo ay meron akong naririnig na sigaw ng isang batang nagmamakaawa. Pakawari ko yun ang apo mo. Halika na. Huwag na tayong magsayang pa ng oras. Nagtungo sila sa lugar kung saan hindi rin pamilyar kay Matandang Puklong. Ayon kay Matandang Puklong, yung lugar na kanilang tinatahak ay ngayon pa lang niya napuntahan. Kahit na sabihing matanda na siya sa lugar na yon, pakawari niya'y ngayon pa lang siya nakapasok doon. Malayo pa ba tayo? Aabutan pa ba nating buhay ang aking apo? Nararamdaman ko na buhay pa ang apo mo. Huwag kang mag-alala. Halos 10 minuto lang silang naglakad. Narating na nila yung kubo na pinagdalhan sa kanyang apo. Ito na tayo. Ako mauna. Kakatok ako sa pintuan. Tao po! Tao po! Kanole, may mga nagbubulungan sa loob. Ibig sabihin may tao. Buksan niyo to! Kung hindi, mamamatay kayo. Biglang nagbukas yung pintuan at ang nagbukas sa kanila si Bitog. Wala nang sali-salita, agad na sinakal yun ni Kanole at inangat. Pagkatapos nun hinagwis niya si Bitog papunta sa mga puno kaya't nagkanda sa rabit ang katawan niya ron. Ano bang problema niyo? Sino ka ba? Ako si Nole. Nole! Siya ang aking kaibigan. Siya lang naman ang taong nakapagpabago sa akin, Divino. Nasaan ang apo ko? Bamalay ko. Wala rito ang apo mo. At sino kayong parang sigang pupunta rito para bulabugin kami? Anong nangyari kay Bitog? Ay tampalasan na. Anong ginawa mo kay Bitog? Sinakal ko. Tapos sinagis ko sa puno. Hoy, ikaw ba si Divino? Nasaan yung bata? May nakikita ka bang bata rito? Ha? Kung may makita ka man, kunin mo. Pero wala Wala rito ang hinahanap nyo. Huwag mo kong lolokohin, Divino. Nababasa ko yung isip mo. Tandang Puklong. Ano yan? Nandoon sa likod yung anak mo. Apo ko? Yung apo mo. Nandoon sa likod. Doon sa may balon. Teka, sandali lang. Pag-usapan natin to. Paano mo nalaman? Nababasa ko isip ng tao. Ano? Hahayaan mo bang yung matanda pa ang kukuha nun o kailangan ko muna kayong paslangin? Kukunin ko na. Sandali lang. Huwag ka naman ganyan. Pinag-utos niya sa kanyang mga kasama na kunin ang bata. Basang-basa yung bata habang umiiyak.
Divino, kung hindi ako nagkakamali, isa kang aswang na antingero. Anong sabi mo? Aswang na antingero? Pero paano niyang nagawa yon? Ayon sa nababasa ko sa kanyang isipan, dati ay isa lang siyang antingero, pero kung nga nilamon na siya ng kadiliman, pinili niya rin maging aswang. Ngayon, Divino, papipiliin kita. Gusto mo pa bang mabuhay? Hinayaan ko lang kunin niyo ang bata dahil meron pa akong awa. Pero hindi ibig sabihin noon ay takot na ako sa inyo. Mga kasama, lumabas kayo dahil papatayin ko ang dalawang to. Ganon? Sige, pwede bang lumabas ka rin muna, Tatapuklong? Ako nang bahala rito. Hindi siya lalabas. Kulang pa kayong dalawa sa akin. Yan ang gusto ko. Yung nauuna yung tapang. Yung nauuna yung hangin. Kesa sa kayang gawin. Kanole, mag-iingat ka sa kanya. Pinakita na noon ni Divino Ang pagiging aswang niya. At pinagmamalaki niya pa na siya ay hindi basta aswang. Mataas na uri ng aswang. Nagbago yung anyo nito at tumambad sa kanila yung samot-saring mga anting-anting na nakasabit sa kanyang dibdib dahil nawarak na ang damit noon ni Divino. Kanole, malademonyo ang itsura niya na. Hindi na huyang bago sa akin. Halika, Divino. Tikman mo ang kaya kong gawin. Sumugod si Divino kay Kanole at kay matandang puklong. Mabilis silang nakaiwas at sa tuwing tatama yung mga kamao ni Divino sa bawat sulok, bumabagsak yung bahay. Hanggang sa tuluyan nang nawarak yung bahay at nabasa sila ng ulan. Pero yung dalawa lang. Imposible. Hindi ka man lang nababasa ng ulan. At paano naman ako mababasa? Yan ang aking kakayanan na wala sa'yo. Mabilis na kumilos si Kanole at inundayan niya ng suntok sa ilalim ng kilikili si Divino hanggang sa napaunat ang kanyang braso at paulit-ulit na sinasapak ni Kanole ang mukha ni Divino tapos sinisipa ang tagiliran. Maya-maya pa, nagmamakaawa na noon si Divino at sinasabing, kung hindi lang ito ang pangarap ng aking ninuno, hindi ko ito gagawin. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pangarap ng aking lolo Mauro na mahigit ang kanya bilang isang antingero. Bitawan mo ako, Nole. Ganun ba? May pangarap pala yung lolo neto eh. At pinamana pa sa apo. Ibang klase. Kaya naman pala pansin na pansin ko, dyan sa lolo mong si Mauro malaki ang inggit sa akin. Awawa ka naman. Pati ang apo niyang namumuhay ng tahimik ay dinamay pa niya. Tama na sana ang pagiging antingero, kaya lang pagiging aswang kinarer mo pa. Anong gusto mong gawin ko rito, ha? Gusto mo bang putulin ko na yung baraso mo? Ha, Divino? Masakit. Bitawan mo ako at lalaban pa ako. Sige. Gusto ko pang malaman ng iba pang mga impormasyon. Tsaka isa pa, kala ko ba mataas na uri ka ng aswang, pero bakit? Anong nangyari? Para kang batang walang kalaban-laban sa akin ngayon, ha? Muli na namang inundayan ni Kanole ng suntok sa sikmura si Divino, dahilan kung bakit nagsuka ito ng tintang kulay itim. Hinawakan naman ni Divino ang kanyang mga anting-anting at napansin ni Kanole na para bang nagsisilbing gamot yung mga anting-anting niya dahil biglang nawala yung mga sakit niya sa katawan. Katulad ng pangako ko sa aking lolo. Sinabi ko sa kanya na bago man lang ako mawala sa mundo, mapatay man lang kita, Puklong, nagtawag ka pa talaga ng kasama.
Maya-maya pa, yung mga anting-anting niyang hawak-hawak niya ay tinanggal niya sa kanyang dibdib. Tapos, isa-isa niyang binabaon sa kanyang katawan. Alam ni Kanole ang mga ibig sabihin noon. At nang natapos na si Divino na ibaon sa kanyang katawan ang mga anting nito, lalong nagbago ang kanyang anyo. Mas nakakatakot na kung ikukumpara sa kanina. Eto na naman tayo eh. Hoy Divino, binabalaan kita. Ibalik mo na yung dating anyo mo. Kung ayaw mong gawin kitang abo, kaya kong gawin yun. Hindi ako nagbibiro. Nung mga oras na yon, si Divino ay para bang wala nang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Puro na lang pang-aatake kay Kanole ang ginagawa niya, hanggang sa napansin ni Kanole, ultimong ang mga kasama ni Divino ay kanyang inaatake. Unang namatay sa kanyang pang-aatake si Bitog, pumangalawa si Balrog, tapos ang iba pa. Mukhang wala na siya sa tamang katinoan. Palagay ko nga rin. Napansin na ni Kanole na talagang may kumukontrol kay Divino. Hindi ibig sabihin nun ay dapat na siyang tuluyan. Naisip lang noon ni Kanole nang dahil lang sa pag-uudyok ng kanyang lolo Mauro, kaya siya nagiging ganon. Nang laban na si Kanole sa pang-aatake sa kanya ni Divino, pero nang makakuha siya ng pagkakataon nang galing sa likod si Kanole at agad niyang binigti yung liig ni Divino. Malakas na angil ni Divino. Agad itong bumagsak sa lupa dahil halos hindi na ito makahinga at hindi naman niya maabot ng kanyang dalawang kamay si Kanole mula sa kanyang likuran. Tuluyan nang nawalan ng malay si Divino at itinihaya ito ni Kanole. Nakita niyang yung mga anting-anting niyang nakabaon sa kanyang dibdib ay mas lalong lumulubog. Kaya't ang ginawa ni Kanole, kinuha niya ang kanyang punyal at isa-isang sinusungkit yung mga anting na mas lalong lumulubog. Kapag nasungkit niya ang anting sa loob ng katawan ni Divino, bumabagsak yun sa lupa at agad nang nawawala. Nang tuluyan ng matanggal yung mga anting-anting sa katawan ni Divino, bumalik na ito sa dati. Ayos na. Bumalik na siya sa dati. Kanole, bakit hindi mo pa siya tuluyan? Hindi maaari. Mahalaga ang buhay niya. Paanong mahalaga? Papatayin niya nga ako eh. Makinig ka muna sa akin. Kaya niya lang ginagawa ito nang dahil sa udyok ng kanyang lolo. Hindi naman porkit nagkamali ang isang tao ay wala ng karapatan na magbago at hindi pagbigyan ng pagkakataon. Katulad mo, Tata Puklong. Masama ka rin noong araw. Kung hindi nga ako nagkakamali, mas marami ka pang napatay kaysa rito kay Divino. Oo, pasensya na ho. Hoy, Divino, bumangon ka. Ikaw? Paano bumalik ang dati kong kaanyuan? Dahil wala na ang mga nakasapi sa iyong espiritu ng iyong mga gabay na nagmumula sa iyong mga agimat. Dinurog ko na sila. Paano nangyari yon? Divino, naawa ako sa iyo eh. Nang dahil dyan bibigyan kita ng ikalawang pagkakataon. Kaya kong tanggalin ang pagiging aswang mo sa pamamagitan ng mutya ng halamang Javier. Bibigyan kita ng ikalawang pagkakataon. Hahayaan kitang mabuhay. Pero ipangako mo sa akin na magbabago ka na. At yung inuudyok sa iyo ng iyong lolo, hindi mo na gagawin. Tandaan mo, ang buhay natin ay maikli lang. Mahirap mamatay nang nasa kalagitnaan tayo ng kasamaan. Dahil kapag ganon ang nangyari, huwag mo nang asahan pa na mapupunta ka sa itaas. Dahil kapag namatay ka, pag minalas dire-diretso ka sa ilalim. Gusto mo ba yun?
Ayoko syempre. Gano'n naman pala eh. Ano? Magbabago ka o hindi? O kailangan na kitang gawing abo ngayon? Huwag naman. Kung gano'n, susunod ka sa gusto ko. Tignan mo yung mga kasama mo. Lahat sila namatay. Ikaw ang may kagagawan niyan. Ha? Bitog! Marlog! Imposibleng ako! Imposibleng ako ang may gawa nun. Ikaw ang may gawa niyan. Siguro, nang ginamit mo na yung pinakaalas mo, hindi mo na naalala yung mga ginawa mo. Hindi talaga. Paano nangyari yun? Mga mahal kong kaibigan. Yan ang hirap sa'yo. Pero alam mo, kung di mo sinabi sa akin na kundi dahil sa pangako mo sa lolo mo di mo yan gagawin, hindi na kita bubuhayin eh. Pero nangibabaw pa rin sa akin ng awa at naniniwala ako na dahil nga roon, alam mo ang inggit, walang nararating na tama. Ang gamot sa inggit ay kamatayan. Naintindihan mo? Yun kasi ang sabi sa akin ng aking lolo Mauro. Naiinggit siya kay matandang puklong dahil lamang siya sa lahat ng aspeto ng buhay. Nang dahil sa galit ng lolo ko at inggit sa kanya, ipinamana niya ito sa akin at ako naman itong nangako. Natutugunan ko ang pagkukulang niya kaya't ginawa kong lahat. Naging antingero ako at sinikap ko rin maging isang hanagob. Sobrang hirap ko para maabot ang pangarap ng aking lolo. Pumatay ako ng ilan sa mga hanagob. Inagaw ko ang kanilang mga bertud para lang maging ganito ako. Akala ko ako na talaga ang pinakamalakas pero hindi pa pala. Talagang hindi pa. Marami pang mas malalakas sa'yo. Kaya ngayon, baguhin mo na ang nakasanayan mo. Inuulit ko, wag na wag mong mamanahin ang inggit ng iyong lolo. Walang gamot sa inggit. Kamatayan, kamatayan ng kaluluwa ang gamot sa inggit. Naintindihan mo? Oo na. Tanggalin mo ang pagiging hanagob ko. Kasi ang inaalala ko, baka mamaya bumalik na naman ako sa dati. Walang problema yon. Sige, tatanggalin ko. Hinanggal nga ni Canole ang pagiging hanagob ni Divino. Madali niya yon natanggal dahil hindi pa naman ito kumapit na buo sa kanyang katawan at pagkatapos noon meron siyang naikwento. Hindi naman pala totoong inuutusan ni Hepe si Divino na puntahan ang lugar ng mga aswang at hindi rin totoo na merong mga nakatagong bata roon. Ang totoo niyan, kaya naman pala pinipilit ni Divino si matandang puklong na sumama sa kanya para ito ay kanyang paslangin kung saan man sila magtutungo. Nang marinig yon ng matandang puklong, nagalit siya. Sabi ko na nga ba? Meron kang pinaplano sa akin. Oo. Pero pinagsisisihan ko na yon. Lahat ng kasamaan, lahat ng klase ng paglilinlang ginawa mo sa akin, Divino. Mabuti na lang talaga dahil mahal pa rin ako ng Panginoon. Dahil hindi niya pinag-aadya na magkita tayo sa panahon na yon. At hindi mo ko makumbinse kahit na sinong pangalan pa ang ginamit mo para paniwalain ako. Patawarin niyo ho ako. Hindi na po yun mauulit. At talagang hindi na. Canole, kapag ba nagbago na itong si Divino, ako ba ang aatasan mong magiging tagapagbantay niya? Kung maaari ho sana. Divino, narinig mo yon? Sa oras na malaman kong bumalik ka sa dating nakagawian mo, anumang oras magpapakita ako sa iyo. Hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataon. Hindi na po. Hindi na. Dahil nahimasmasan na ako sa aking mga kamalian. Tama po kayo. Walang gamot sa inggit kung hindi kamatayan ng kaluluwa.
patawarin sana ako ng ama. Patatawarin ka ng ama, bakit hindi? Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Lahat ng tao ay merong dungis. Salamat po. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating kwento. Muli, ipinapaalala ko sa inyo na wala po akong Facebook. Mag-iingat po kayo sa mga scammer na manloloko. Mga bastos ang mga taong yan. Okay? Bilang na araw niyan, antayin lang po natin. Maraming salamat at mag-abang pa tayo ng isang maikling kwento mamayang alas 9 ng gabi. Bye-bye!